Nagtatrabaho ka, nagdadasal ka, nagsusumikap ka, pero parang may hindi nakikitang pader sa pagitan mo at ng buhay na ipinangako ng Diyos. Hindi ito kawalan ng pananampalataya. Hindi ito kawalan ng pagsisikap. May mas malalim pang nangyayari, isang bagay na tinatawag ng Biblia na sumpa sa pananalapi. At ngayon, matutuklasan mo ang 7 nakatagong sumpa na humaharang sa iyong kaunlaran. Ihanda ang iyong puso dahil ang matatanggap mo ngayon ay maaring iyon mismo ang kailangan mo para sa wakas ay mabago ang iyong buhay pinansyal. Maaring hindi mo naisip ito sa ganitong paraan, ngunit mayroong isang espiritual na digmaan na nagaganap sa iyong pananalapi at hindi ito nagsimula kahapon. Nagsimula ito mga henerasyon na ang nakalipas. Maaring may dinadala kang mga pasanin na hindi sa iyo, mga desisyon na ginawa ng iyong mga magulang, mga paniniwalang naitanim sa iyong pamilya ilang dekada na ang nakalipas. At ang lahat ng ito ay lumilikha ng hindi nakikitang mga block sa iyong buhay pinansyal. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol dito sa Exodo Kabanata 20, versikulo 5. Sinabi ng Diyos na dinadalaw niya ang kasamaan ng mga ama sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Hindi ito parusa. Ito ay isang kahihinatnan. Mga pattern ng kakapusan na ipinasa mula sa ama hanggang sa anak. Mga mapanirang pag-iisip na paulit-ulit. At ikaw, kahit na hindi mo alam, ay maaring nabubuhay sa ilalim ng bigat ng mga sumpang ito. Ngunit bigyang pansin, ang sumpa ay hindi lamang isang bagay na supernatural o mystical. Ang sumpa ay anumang bagay na humaharang sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Maaring ito ay isang maling paniniwala tungkol sa pera. Maaring ito ay isang mapanirang pinansyal na ugali na natutunan mo sa bahay. Maaring ito ay kinupagkakasala, kahihiyan, o takot na nagpaparalisa sa iyo sa tuwing iniisip mo ang tungkol sa kaunlaran. At ang pinakamalungkot na bagay ay ang mga sumpang ito ay madalas na nakaugat na hindi mo namamalayan na mayroon na pala. Akala mo ganun lang talaga. Na ang iyong pamilya ay palaging mahirap at palaging magiging mahirap. Ang pera ay madumi, hindi mapupunta sa langit ang mga mayayaman, na hindi ka karapat-dapat ng higit pa sa mayroon ka. At hanggat naniniwala ka dito, ang sumpa ay nananatiling aktibo pero ngayong araw matatapos na. Sapagkat ang Galatia Kabanata 3, versikulo 13 ay nagsasabi na tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin. Ibig sabihin, binayaran na ni Jesus ang halaga, nabili na ang kalayaan. Ngunit kailangan mong matutong lumakad sa kalayaang iyon. Kailangan mong kilalanin ang mga sumpang ito at sirain ang mga ito sa salita ng Diyos. At iyon mismo ang matututunan mo ngayon. Ipapakita ko sa iyo isa-isa ang 7 pinakakaraniwang sumpa sa pananalapi na pumipigil sa mga Kristiyano na umunlad. At higit pa riyan, matututunan mo kung paano sirain ang bawat isa batay sa Biblia. Hindi ito magic, hindi ito swerte. Ito ay paghahayag. Ito ay espiritual na kaalaman na magpapalaya sa iyong buhay pinansyal minsan at magpakailanman. Kung sa tingin mo ay may humaharang sa iyong buhay pinansyal, kahit na ginagawa mo ang lahat ng tama, i-type ang mga komento ngayon. Binasag ko ang bawat sumpa sa aking pananalapi sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihan ang pahayag na ito at ipagdadasal ko ang lahat ng nagsusulat nito dito. Ngayon ihanda mo ang iyong puso dahil ang unang sumpang sisirain natin ngayon ay isa sa pinakamatanda at mapanira sa kasaysayan ng tao. Ang unang sumpa ay ang sumpa ng minanang kahirapan at nagsimula ito sa halamanan ng Eden. Nang magkasala si Adan, sinabi ng Diyos sa Genesis Kabanata 3, versikulo 17, "Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pagpapagal ay kakain ka niyaon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Nangangahulugan ito na ang trabaho na dating kasiyahan ay naging pawis. Ang probisyon na dating sagana ay naging kakapusan at ang sumpang ito ay naipasa na sa buong sangkatauhan, hindi dahil gusto ng Diyos na maging mahirap ka, ngunit dahil ang kasalanan ay may kahihinatnan at isa sa mga kahihinatnan ay ang paghihirap sa pananalapi, pagsisikap na walang resulta, magtrabaho ng walang patas na gantimpala, yung feeling na hindi ka makakarating kahit anong pilit mo. Ngunit narito ang mabuting balita. Dumating si Jesus upang baligtarin ang sumpa ni Adan. Sinasabi ng 2 Korinto Kabanata 8,
Versikulos men, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, gayon may naging dukha siya upang kayo'y yumaman sa pamamagitan ng kaniyang kahirapan. Pinili ni Jesus ang kahirapan upang piliin mo ang kaunlaran. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay yumaman sa isang gabi, ngunit ito ay nangangahulugan na ang sumpa ay nasira. Hindi mo na kailangang mabuhay sa kakapusan. Hindi mo na kailangang tanggapin ang kahirapan bilang iyong kapalaran. Dahil kay Kristo, may karapatan kang maglaan. May karapatan ka sa kasaganaan. May karapatan kang mamuhay ng malusog at maunlad na buhay pinansyal. Ngunit para magawa ito, kailangan mong talikuran ang kaisipan ng kahirapan. Kailangan mong ihinto ang pagsasabing, "Ako ay palaging mahirap, ako ay palaging mahirap." Kailangan mong huminto sa paniniwalang nais ng Diyos na maging mahirap ka upang maging mapagpakumbaba. Kasinungalingan yan. Nais ng Diyos na maging maunlad ka upang maging mapagbigay para pagpalain ng iba, upang palawakin ang kaharian. Kaya ngayon ipahayag kasama ko, itinatakwil ko ang sumpa ng minanang kahirapan. Natatanggap ko ang pagpapala ni Abraham sa aking buhay. Ako ay anak ng Diyos at may karapatan sa kaunlaran. Ang deklarasyon na ito ay pumuputol sa espiritual na mga tanikala. Pinuksan nito ang mga pinto. Ito ay nagpapagana ng banal na probisyon sa iyong buhay. Ngunit iyon lamang ang unang sumpa. At kailangan mong patuloy na manood dahil ang pangalawang sumpa ay mas banayad at mapanganib. Nasa loob ng sarili mong isipan. At kung hindi mo ito sisirain ngayon, sasabotahin ito ang bawat sentimong kikitain mo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Elijah mula sa Quezon City. Nagtrabaho siya bilang jeepney driver. Nagising ako ng alas 4 ng umaga araw-araw. Nagpasakay ako ng pasahero hanggang gabi. Ngunit sa pagtatapos ng buwan, wala nang natitira. Laging nawawala, laging baon sa utang, laging nasa emergency. At hindi maintindihan ni Elijah kung bakit. Hindi siya gumastos ng kalokohan. Hindi siya umiinom. Hindi siya sumugal. Pamilyar siya. Isang Kristiyano. Nagsisimba siya tuwing linggo. Nagdasal siya. Nagbigay siya ng ikapu kapag kaya niya. Ngunit hindi nagbago ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. At sa pilit niyang pagsusumikap, tila dumadaos-dos sa kanyang mga daliri ang pagpapala. Isang araw sa pakikipag-usap sa isang pastor, natuklasan ni Elijah ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Napagtanto niya na ang kanyang isip ay nakaprograma para sa kakapusan. Mula pagkabata, narinig na niyang sinabi ng kanyang ama, "Hindi tumutubo ang pera sa mga puno. We're poor. We have to conform." Ang mayaman ay magnanakaw. At ang mga pariralang ito, na paulit-ulit sa loob ng maraming taon, ay lumikha ng isang bilangguan sa isip. Isang paniniwala na hinding-hindi siya maaring maging kahit ano maliban sa siya. Ipinakita sa kanya ng pastor ang Kawikaan, Kabanata 23, versikulo 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso, ay gayon siya. At ipinaliwanag niya, kung iisipin mo sa kakapusan, mabubuhay ka sa kakapusan. Kung naniniwala kang hindi ka uunlad, hindi ka uunlad. Hindi dahil ayaw sa iyo ng Diyos, ngunit dahil ang sarili mong isip ang humaharang sa pagpapala. Nagsimulang magbago ng isip si Elijah. Tumigil siya sa pag-uulit ng mga negatibong parirala tungkol sa pera. Sinimulan niyang bigkasin ang mga talata sa Biblia tungkol sa kasaganaan at may nangyaring hindi ka panipaniwala. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap siya ng alok na magtrabaho sa isang kumpanya ng transportasyon. Dinoble niya ang kanyang kita. Nagsimula siyang mag-ipon ng pera. Bumili siya ng sarili niyang sasakyan at ngayon mayroon siyang maliit na fleet ng mga sasakyan. Nagbago ang buhay ni Elijah dahil sinira niya ang sumpa ng mindset ng kakapusan. At kaya mo rin. Ngunit una, kailangan mong kilalanin na mayroon ito. Kailangan mong tukuyin ang mga maling paniniwala na pumipigil sa iyo. At iyon mismo ang gagawin natin sa mga susunod na minuto. Kung naantig ang iyong puso sa kwento ni Elisha, isulat sa mga komento. Inirenew ko ang aking isip sa salita ng Diyos. Ipahayag ito ng may pananampalataya. Dahil kapag binago mo ang iyong isip, ang iyong buong buhay ay nagbabago. Ang pangalawang sumpa ay ang sumpa ng mindset ng kakapusan. At ito ay isa sa mga pinakamapanira dahil ito ay gumagana mula sa loob palabas. Maaari kang magkaroon ng pera, ngunit kung ang iyong isip ay nakaprograma para sa kahirapan, mawawala sa iyo ang lahat.
Maaari kang makatanggap ng mga pagpapala, ngunit kung hindi ka naniniwala na karapat-dapat ka sa kanila, sasabotahe mo sila. Ang mindset ng kakapusan ay nagpapaisip sa iyo, hinding-hindi ito magiging sapat. I don't deserve more than this. Kung uunlad ako, lalayuan ko ang aking sarili sa Diyos. Ang pera ay nagdudulot ng problema, at ang mga paniniwalang ito ay nagiging self-fulfilling propesya. Naakit mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan, ngunit iba ang itinuturo ng Biblia. Sinasabi ng Roma Kabanata 12, versikulo 2, huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nangangahulugan ito na maaari kang magbago. Maaari mong i-reprogram ang iyong isip. Maaari mong palitan ang mga paniniwala ng kakapusan ng mga paniniwala ng kasaganaan. At paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag binasa mo ang Filipos Kabanata 4, versikulo 19 na nagsasabing, "At ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kaniyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus." Nire-reprogram mo ang iyong isip. Pinapalitan mo ng katotohanan ang kasinungalingan. Kapag ipinahayag mo sa Deuteronomio Kabanata 28, versikulo 6, ang Panginoon ang magpapasiya na ang pagpapala ay sa iyo. Sinisira mo ang kaisipang kakapusan. Sinasabi mo sa iyong isipan, "Hindi ako ginawa upang mabuhay sa kakulangan. Ako ay ginawa upang mabuhay sa kasaganaan ng Diyos." Pero hindi sapat ang pagsasalita lang. Kailangan mo ring kumilos. Kailangan mong gumawa ng mga desisyon sa pananalapi, batay sa pananampalataya, hindi takot. Kung lagi kang takot gumastos, takot mamuhunan, takot magbigay, nabubuhay ka sa ilalim ng sumpa ng kakapusan. Ngunit kung nagtitiwala ka na ibibigay ng Diyos, kumilos ka ng may karunungan at kalayaan. At narito ang sikreto, kapag mas nire-renew mo ang iyong isip, mas maraming pagkakataon ang nakikita mo. Mas maraming pinto ang bumukas, mas maraming pabor ang natatanggap mo. Dahil ang kaunlaran ay nagsisimula sa isip. Kung naniniwala kang kaya mo, sundan mo ito. Kung naniniwala kang hindi mo kaya, hindi mo na subukan. Kung binabago ng paghahayag na ito ang iyong paraan ng pag-iisip, mag-iwan ng tulad ngayon. At mag-subscribe sa channel dahil dito ka makakatanggap ng mga katotohanan sa Biblia na magbabago sa iyong pinansyal at espiritual na buhay. Hiyon ang bell para wala kang mamiss na video. Ngayon, ang ikatlong sumpa na ating sisirain ay isa sa pinakamatanda at ito ay may kinalaman sa isang bagay na ginagawa mo bawat buwan, ngunit marahil ay hindi nauunawaan ang espiritual na kapangyarihan sa likod nito. Ang ikatlong sumpa ay ang sumpa ng ipinagkait na ikapu. At bago mo isara ang video, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito manipulasyon. That's why hindi eksakto. Ito ay kapahayagan ng Biblia dahil ang Malakias Kabanata 3, talata 8 ay nagtatanong ng isang direktang tanong. Maaari bang magnakaw ang isang tao sa Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. At gayon may itinatanong ninyo, paano ka namin ninakawan sa mga ikapu at mga handog? Ang pagnanakaw sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa hindi pagbibigay ng ikapu. Ito ay tungkol sa pagpigil sa kung ano ang pag-aari niya. Ginagamit nito ang pera ng Diyos para sa iyong sariling mga pangangailangan, iniisip na ginagawa mo ang tama, ngunit ang mga kahihinatnan ay seryoso. Sinasabi ng versikulo 9, nasa ilalim ka ng sumpa dahil ninanakawan mo ako. Ngayon, bigyang pansin, hindi ito nangangahulugan na parurusahan ka ng Diyos. Nangangahulugan ito na kapag ipinagkait mo ang iyong ikapo, isinasara mo ang pinto sa banal na probisyon. Hinaharang mo ang daloy ng mga pagpapala dahil ang ikapu ay hindi buwis. Ang ikapu ay isang espiritual na alituntunin ng karangalan at pagtitiwala. Kapag nagtiteka, sinasabi mo sa Diyos, nagtitiwala ako sa iyo na maglaan. Kinikilala ko na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Iginagalang ko ang iyong bahay at ang iyong kaharian. At tumugon ang Diyos. Ang bersikulo 10 ay nangangako, dalhin ninyo ang lahat ng ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako at tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga pinto ang bayan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapalang hindi nasusukat. Ito ay isang imbitasyon. Sinasabi ng Diyos, subukan ang aking katapatan. Ikapo at tingnan kung hindi kita pagpapalain sa mga paraang hindi mo maisip.
Ngunit maraming Kristiyano ang nabubuhay sa kanilang buong buhay nang hindi nararanasan ang pangakong ito dahil natatakot sila. Natatakot na hindi sapat. Natatakot na hindi sapat ang natitira. Natatakot na hindi iligtas ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay kapag nagbigay ka ng may pananampalataya, ang Diyos ay dumarami. Kapag pinararangalan mo ang bahay ng Diyos, pinararangalan ng Diyos ang iyong bahay. Kapag inuna mo ang kaharian, lahat ng iba pa ay idaragdag sa iyo. Ito ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 4, versikulo 33. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya kung pinipigilan mo ang iyong ikapo dahil sa takot, pag-aalinlangan o kawalan ng pangunawa, ngayon ang araw para sirain ang sumpang iyon. Simula ng ikapo ng may pananampalataya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pagtitiwala sa probisyon ng Diyos. At makikita mo ang pagkakaiba, magbubukas ang mga pinto, darating ang pabor, darating ang mga pagpapala sa iyo. Ang ikaapat na sumpa ay ang sumpa ng utang. At ito ang isa sa pinakamapangapi. Dahil hindi lang pinansyal ang utang, ito ay emosyonal. Ito ay espiritual. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan. Ninanakaw nito ang iyong pagtulog. Ninanakaw nito ang iyong saya. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 22, versikulo 7, ang mayaman ay nagpupuno sa dukha at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang pagiging alipin sa utang ay nangangahulugang wala kang kalayaan. Nagtatrabaho ka, ngunit hindi sa iyo ang pera. Ikaw ay kumikita, ngunit ito ay nakatuon na. Nagplano ka, ngunit palaging lumilitaw ang utang at nakaharang. At kapag mas matagal kang nahuhulog sa cycle na ito, mas mahirap itong makatakas. Ngunit ang utang ay hindi nagkataon. Nangyayari ito dahil sa kakulangan ng karunungan, kakulangan ng pagpaplano, ang kawalan ng pagpipigil sa sarili, at madalas kawalan ng kasiyahan dahil ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo Kabanata 10, versikulo 7, ngunit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon. Nangangahulugan ito ng pasasalamat. Nangangahulugan ito ng pag-alam kung paano mamuhay sa kung ano ang mayroon ka habang nagtatrabaho upang makamit ang higit pa. Nangangahulugan ito na hindi nangungutang para magpahanga sa iba. Nangangahulugan ito na huwag bumili ng hindi mo kayang bilhin dahil lang sa lahat. At narito ang mahirap na katotohanan, kung ikaw ay nasa utang, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay ihinto ang paglikha ng mas maraming utang. Itigil ang paggamit ng iyong credit card. Itigil ang pagbabayad ng installment. Itigil ang pamumuhay ng higit sa iyong makakaya. Dahil hanggat patuloy kang nabaon sa utang, hindi ka nalalabas dito. Ang ikalawang hakbang ay upang simulan ang pagbabayad ng iyong mga utang sa madiskarteng paraan. Magsimula sa pinakamaliit upang makakuha ng momentum. O magsimula sa isa na may pinakamataas na interes upang makatipid ng pera. Ngunit gumawa ng isang plano. Isulat ito. Mangako dito at ipagdasal ito. Humingi ng karunungan sa Diyos. Humingi ng karagdagang probisyon. Humingi ng pabor. At ang pangatlong bagay ay hindi na muling mabaon sa hindi kinakailangang utang. Matutong mamuhay ng matalino sa pananalapi. Matuto kang magtipid. Matuto kang mamuhunan. Matutong magkaroon ng emergency fund sapagkat ang Kawikaan Kabanata 21 talata 2 ay nagsasabi, ang maayos na mga plano ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang taong padalos-dalos ay laging nauuwi sa kahirapan. Kung nahihirapan ka sa utang, ipahayag sa mga komento. Palayain ko ang aking sarili mula sa lahat ng utang sa pangalan ni Jesus at bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, diskarte at probisyon para makaalis sa sitwasyong ito. Ngayon, ang ikalimang sumpang sisirain namin ay nakalink sa iyong trabaho. At maaaring ito ay pumipigil sa iyo na umunlad kahit na sinusubukan mong mabuti. Ang ikalimang sumpa ay ang sumpa ng katamaran at kawalan ng kahusayan. Alam kong ito ay maaaring pakinggan, ngunit ito ay totoo. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 10, versikulo 4, ang mga tamad na kamay ay humahantong sa kahirapan, ngunit ang masipag na kamay ay nagdudulot ng kayamanan. At ang Kawikaan Kabanata 22, versikulo 29 ay nagsasabi, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanyang gawain?
siya ay ilalagay sa harap ng mga hari. Hindi siya mananatili sa mga mababang katayuan. Nangangahulugan ito na ang kahusayan ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang kahusayan ay bumubuo ng pabor. Ang kahusayan ay umaakit ng mga pagkakataon. Ngunit ang katamaran ay nagsasara ng mga pintuan. Ang katamaran ay nagtataboy ng pabor. Ang katamaran ay nagpapanatili sa iyo sa pagiging karaniwan at narito ang problema. Maraming Kristiyano ang naniniwala na pagpapalain sila ng Diyos kahit na hindi sila nagsisikap. Sa tingin nila sapat na ang magdasal at maghintay. Ngunit iba ang itinuturo ng Biblia. Pinagpapala ng Diyos ang trabaho. Ang Diyos ay nagpaparami ng pagsisikap. Pinaunlad ng Diyos ang mga tapat sa maliit, ngunit sa kalaunan ay tumanggap ng marami. Ang ikalawang Tesalonika, Kabanata 3, talata 10 ay malinaw. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay hindi rin siya kakain. Hindi ito kalupitan. Ito ay prinsipyo. Hindi gagawin ng Diyos para sa iyo ang kaya mong gawin para sa iyong sarili. Bibigyan kanya ng lakas, karunungan at pagkakataon. Pero kailangan mong kumilos at kumilos ng may kahusayan. Nangangahulugan ito na gawin ang iyong trabaho ng may dedikasyon. Ibinibigay ang iyong pinakamahusay, hindi ang iyong pinakamaliit. Pagiging maagap, ang pagiging responsable, ang pagiging mapagkakatiwalaan. Dahil kapag gumagawa ka ng may kahusayan, pinararangalan mo ang Diyos. Sinasabi ng Kolosas, Kabanata 3, versikulo 23, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso, na parang gumagawa para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Ngayon, maaring iniisip mo, ngunit nagsusumikap ako at hindi ako umuunlad. At narito ang sagot, maaring nagsusumikap ka ngunit hindi matalino. Baka nasa maling lugar ka, maaring kailanganin mong matuto ng mga bagong kasanayan. Farsing, kailanganin mong maghanap ng mga bagong pagkakataon. Dahil ang pagsusumikap ay mahalaga, ngunit ang pagtatrabaho ng madiskarteng ay mahalaga. Ang Kawikaan Kabanata 21, versikulo 5 ay nagsasabing, ang mga planong mabuti ay humahantong sa kasaganaan, kaya bilang karagdagan sa pagtatrabaho, magplano, bilang karagdagan sa pagsisikap, matuto. Bukod sa pagiging tapat, maging matalino, at tandaan, ang Diyos ay hindi naghihintay para sa pagiging perpekto. Naghihintay siya ng availability. Naghihintay siya na gawin mo ang iyong bahagi upang magawa niya ang kanya. At kapag nagtatrabaho ka ng may kahusayan, kapag inialay mo ang iyong sarili ng buong puso, kapag pinararangalan mo ang Diyos sa iyong trabaho, nagbubukas ang mga pinto. Dumating ang pabor. Dumating ang promosyon. Ang ika-6 na sumpa ay ang sumpa ng kawalan ng kabutihang loob. At ito ay maaaring mukhang kontradiksyon. Maaaring iniisip mo, halos kulang ako para sa sarili ko, paano ko maibibigay sa iba? Ngunit itinuturo ng Biblia na ang pagkabukas palad ay hindi nagpapahirap, ito ay nagpapayaman. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 1, versikulo 25, ang kaluluwang bukas palad ay uunlad, at ang sinumang nagbibigay ng kaginhawahan ay magpapaginhawa. Kapag hawak mo ang lahat sa iyong sarili, hinaharangan mo ang daloy ng pagpapala. Ngunit kapag binuksan mo ang iyong kamay, kapag nagbigay ka, kapag pinagpapala mo ang iba, binubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit sa iyong buhay. Nangangako ang Lucas Kabanata 6, versikulo 31. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ginagamit, ito ay isusukat sa inyo. Hindi ito nangangahulugan na ibibigay mo ang lahat at wala kang makukuha. Nangangahulugan ito na magbibigay ka ng matalino, may pagmamahal, may layunin, at ibabalik ng Diyos sa iyo ang marami, hindi sa pamamagitan ng mahika, ngunit sa pamamagitan ng espiritual na prinsipyo, dahil pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa iba. At ngayon, ang ika-7 at huling sumpa na ating sisirain ngayon, ang sumpa ng pag-ibig sa pera. At ito ay isa sa mga pinakamapanganib dahil sinisira nito ang kaluluwa. Sinasabi ng 4 Timoteo, Kabanata 4, versikulo 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang iba dahil sa kanilang kasakiman sa salapi ay naligaw sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Unawain, hindi pera ang problema. Ito ay tingong pag-ibig sa pera. Ito ay kapag inilagay mo ang pera kaysa sa Diyos, higit sa pamilya,
Sa itaas ng mga prinsipyo, ito ay kapag handa kang gawin ang lahat upang magkaroon ng higit pa. Kasinungalingan, magnakaw, manipulate, gumamit ng mga tao, ngunit itinuturo ng Biblia na ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang Diyos. Ito ay nagsisilbi upang matugunan ang mga pangangailangan, pagpalain ang mga tao at palawakin ang kaharian. At kapag naintindihan mo ito, kapag inuna mo ang Diyos, pera ang susunod. Ang Mateo Kabanata 10, versikulo 33 ay nangangako. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya, kung mas minahal mo ang pera kaysa sa Diyos, ngayon na ang araw para sirain ang sumpang iyon. Magsisi ka, talikuran, at ibaling mo ang iyong puso sa Panginoon, dahil tanging Siya lamang ang makapagbibigay kasiyahan sa iyong kaluluwa. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. At kapag hinanap mo muna ang kaharian, lahat ng iba pa ay idinagdag. Napakalakas ng salitang ito para itago sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang sugpuin ang mga sumpang pinansyal na ito, dahil ang paghahayag na ito ay maaaring magbago ng buhay ng maraming tao. Ngayon, isara natin ang turong ito sa isang makapangyarihang panalangin. At gusto kong manalangin ka kasama ko, dahil tatatakan ng panalangin ito ang lahat ng natanggap mo ngayon. Dumating na ang oras para isil ang lahat ng natanggap mo ngayon, at gusto kong manalangin kasama ka, kahit nasaan ka man. Kahit anong oras, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, ipikit ang iyong mga mata kung kaya mo, at manalangin kasama ko ngayon. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyong presensya ng may bukas at mapagpakumbabang puso. Kinikilala ko na ako ay nabubuhay sa ilalim ng mga sumpa na hindi nagmumula sa iyo. Mga sumpa ng minanang kahirapan, kakapusan sa pag-iisip, mapang-aping utang, katamaran, kawalan ng pagkabukas palad, at pag-ibig sa pera. At ngayon, sa pangalan ni Hesukristo, sinisira ko ang bawat isa sa aking pamilya at mga buhay na ito. Itinatakwil ko ang bawat kahirapan na itinanim sa akin mula pagkabata. Itinatakwil ko ang bawat limitadong paniniwala na nagpapaniwala sa akin na hinding-hindi ako uunlad. Tinatalikuran ko ang bawat takot na pumipigil sa akin na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. At ipinapahayag ko na mula sa araw na ito, ang aking isipan ay babaguhin ng iyong salita. Panginoon, ako ay anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ako ay tagapagmana ng mga pangako. Sinasabi ng Galatia Kabanata 3, versikulo 29 na kung ako ay kay Kristo, kung gayon ako ay isang inapo ni Abraham at isang tagapagmana ayon sa pangako. Kaya't angkinin ko ngayon ang manang ito. Ipinapahayag ko na ang pagpapala ni Abraham ay akin. Ang probisyon ni Isaac ay akin. Ang pagdami ni Jacob ay akin, Ama. Ipinahahayag ko na ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa akin at hindi nagdaragdag ng kalungkutan dito, tulad ng nakasulat sa Kawikaan Kabanata 3, talata 22. Ipinapahayag ko na lahat ng bagay na aking inaalayan ng aking mga kamay ay uunlad ayon sa mga awit, Kabanata 1, talata 3. Ipinapahayag ko na iyong binuksan ang mga bintana ng langit sa aking buhay at ibubuhos ang mga pagpapala ng walang sukat, tulad ng iyong ipinangako sa talata 10, talata 30, Malakias, Panginoon, turuan mo akong magtrabaho ng may kahusayan. Naway gawin ko ang lahat ng buong puso, na parabang para sa iyo, hindi para sa mga lalaki. Nagbibigay ito sa akin ng karunungan upang planuhin ang aking pananalapi. Nagbibigay ito sa akin ng disiplina na mag-ipon at mamuhunan ng matalino. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Kapag tinawag mo ako sa mga bagong hamon, ipinapahayag ko rin na magiging bukas palad ako, na ang aking kamay ay laging bukas para pagpalain ang iba, na hindi ko malilimutang parangalan ng iyong bahay ng aking mga ikapo at mga alay. Sapagkat alam ko na kapag nagbigay ako, babalik ka sa akin ng marami. Kapag pinagpapala ko ang iba, pinagpapala mo rin ako, at Ama, ingatan mo ang aking puso na magmahal ng pera ng higit sa iyo. Naway maging kasangkapan lamang sa aking mga kamay ang pera upang palawakin ang iyong kaharian, para pakainin ang nagugutom, para mabihisan ang nangangailangan, upang ipangaral ang ebanghelyo, upang maging isang pagpapala sa lupa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama,
Dahil simula sa araw na ito, hindi na magiging pareho ang buhay ko sa pananalapi. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tapat ka. Ikaw ang provider. Ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. At nagtitiwala ako sa iyo ng buong puso ko. Sa pangalan ni Hesukristo, aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito ng may pananampalataya, may makapangyarihang nangyari sa espiritual na mundo. Naputol ang mga kadena, nabuksan na ang mga pinto, at ang pagpapala ng Diyos ay inilabas sa iyong buhay. Ngayon, kailangan mong lumakad sa kalayaang ito. Kailangan mong gumawa ng mga desisyon batay sa paghahayag na ito, at makikita mo ang pagkakaiba. Kung binago ng salitang ito ang iyong puso, mag-iwan ng tulad ngayon. At mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya. Dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga paghahayag ng Biblia na magbabago sa iyong pinansyal at espiritual na buhay. Ito ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay itinuro ng may kapangyarihan at katotohanan. At meron pa, ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon ay magpapakita sa iyo ng ilang alam. Isang paghahayag tungkol sa kasaganaan na kukumpleto sa lahat ng iyong natutunan dito ngayon. Huwag kang umalis ngayon. Ay click ang video na ito dahil marami pa ang ihahayag sa iyo ng Diyos ngayon. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay.